yung nangyayari sa kanila na didisgrasya. No, namamatay. Kasi doon mo makikilala ang mayroong espiritu ng Diyos o nakakaunawa ng spiritual pinagkaloob ng Diyos. Di ba? May mga namamatay na walang pananampalataya, maling pananampalataya. May mga mahabang buhay pero hanggang ngayon ayaw pa rin naman ng palataya at makinig sa katotohanan. Ang lahat ng iyon, sabi ng Diyos, ay walang kabuluhan sa Kanya. Hallelujah. Ito ang bunga ngayon. Bilyon-bilyon tao kung bakit ayaw nila lumapit sa Diyos. Dahil ayaw nilang talikuran ang kanilang bisyo. Pwede ba yun? Bibigyan ka ng isang pagkakataon, napakasarap ka sa lupa, tapos iakyat ka sa kaharian? No! Mali yun! Hindi totoo yan! Tingnan natin yung sample doon sa isang matanda at isang mayaman. Ang isang pulubi ay punong-puno ng sugat. Ibig sabihin, mahirap siya. Dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Ngunit ang mayaman ay sagana sa kanilang pera, mga pagkain, mga nagsusuot na magagarang damit. Ngunit nang dumating ang araw ng namatay ang mayaman at saka ang mahirap, nasaan ang mahirap? Nandoon sa piling ni Abraham. Ngunit yung mayaman nandoon sa Hades, nagre-reklamo. Ala na! See? Ang sabi ni Abraham, ang nariyan ay para dyan. Ngunit ang nandito ay para lamang dito. Sabi niya. At humiling pa ang isang mayaman. Buhayin niyo nga uli ako upang bumaba sapagkat may dalawa pa akong kapatid na mga mayayaman at pagsabihan ko. Wala na, tapos na, hindi ka na pili bumaba. Ano ang sabi? Kung ang buhay bumaba, hindi ka pinaniwalaan, ang patay pa kaya? Sino yon? Si Jesus Christ yon. Maraming tumalikod ngayon. So Jesus Christ, bilyon tao, bilyon ang tumalikod sa ating Panginoon. Hallelujah. Next! Sabi dyan mga kapatid, yan sa unang Korinto, chapter 12, verse 20, 12 verse 1. Yan, sabi dyan. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Yan. Nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Hello! Yan. Yan ang ibig sabihin ni Pablo. Ni Apostol Pablo. Na yung spiritual na kaloob ng Diyos na hindi naiintindihan. Ano ang sabi niya ngayon? Nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Yan ang tunay na tinatawag na spiritual na regalo ng Diyos. See? Regalo ng Diyos to, hindi ito binigay niya kung saan ay tinrabaho mo to, wala kang kinalaman dito. Kaya sabi niya mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kung magkaroon kayo ng wastong kaalaman. So dapat natin itong malaman. Amen? Amen. Okay, next. Sabi niya, sa pagkatapos ng kabanata 12, pinaniwanan ni Pablo ng napapailalim na diskarte na dapat pag-udyok sa atin, paggamit ng lahat ng mga regalo. Ngunit masidhing hinahangad ang pinakamahusay ng mga regalo at ang gayon pa man, ipinakita ko sa inyo ang isang mas mahusay na paraan. Ang sabi ng taludtod, chapter, ang isang mas kabanata 13 ay nagpakita ay ang paraan ng pag-ibig. Dapat natin gamitin ang regalo upang maglingkod sa iba, hindi sa makasariling mga kadahilanan. Kung mayroong church na naglilingkod sa Diyos, lumapit ka. Hindi yung makasarili mo reklamo, mga dahilan. Huwag kang magmarunong. Hello?
Kasi lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng Espiritu. Ay pinapakita, sabi yan, ay ang paraan ng pag-ibig, dapat natin gamitan ng regalo. Oh. Ang pag-ibig daw ay ito'y regalo ng Diyos. Hindi ito pinagtrabahoan mo, hindi mo ito ginawa, hindi mo ito kung ano ginawa mo. Ito'y pag sinabing gift, regalo. Wala kang kinalaman dito, binigay lang sa ito ng Diyos. Kundi, tanggapin mo ito na mayroong pagpapasalamat. No? Hallelujah. So next. Yan, pangatlo, defining love. Ang sabi dyan, pagtukoy sa pag-ibig. Sige, alamin natin. Ginagamit ng Apostol Pablo ang salitang Greek na agape. Isa sa maraming salitang Greek na maaaring isalin ang pag-ibig. Agape sa bagong tipan ay ginagamit upang ilarawan ang malalim, palagiang hindi makasariling pag-ibig. Hello! Tunay na kalikasan ng Diyos. Amen? Amen. So ito yung binigay ni ginagamit ni Apostol Pablo. Salitang Greek o sa Griego, agape. Ang isa sa maraming salitang Greek na maaaring isalin ng pag-ibig. Ang agape sa bagong tipan ay ginagamit upang ilarawan ng malalim na palagiang hindi makasariling pag-ibig. Yung pala yun, sa salitang Greek na agape ay hindi makasariling pag-ibig na tunay na kalikasan ng Diyos. Okay, basahin nga natin. Yan. Sabi sa unang Huwag 4:8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. See? Yan tinatawag na spiritual na pinagkaloob sa iyo upang malaman mo tungkol pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ay ito'y regalo ng Diyos. Hindi mo ito ginawa. Wala kang kinalaman. Kaya kailangan sa tao ay makinig ng salita ng Diyos pag malaman ang buhay mong totoo mong pagkatao. No? Kaya nga ang pag-ibig hindi mayabang, hindi makasarili, hindi mainggitin, hindi magagalitin. No? Ito yung dapat malaman ng marami sa atin. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Yan. Hindi lang sinasabi mo, may asawa na ako, may girlfriend ako. Hello, hindi yung ibig sabihin. Okay, natural lang naman yun. Mayroon ka talagang pag-ibig. Pero ibig sabihin itong pag-ibig, kailangan kumilala ka sa Diyos. Kasi hindi ka basta umiibig, tapos wala na, tapos na. Hello, hindi totoo yan. Ang pag-ibig ay mayroong pagkakakilala sa Diyos. Hindi makalaman. No. Ang pag-ibig ay hindi talaga puro laman ang ginagamit, kundi kilalanin mo ang Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Sapagkat Diyos ay pag-ibig. See, nakita na natin. So, kailangan malaman natin ito sa ating sarili. Kung ano nga talaga ang tungkol sa pag-ibig. No, ito yung tinatawag na defining love o pagtukoy sa pag-ibig. Defining pagtukoy, yan, sa pag-ibig. So, kailangan malaman ito natin. Hindi ito, basta umibig lang, tapos na. Alam mo, yung tao talagang gahaman sa laman. Nalala ko tuloy na pinanood ko sa YouTube. May isang seaman, tapos kapatid niya pulis. Pero alam mo nasa sila, kalabuso sila ngayon. Lahat ng nakikilala na babae na anakan, may 3, may 4, may 2. 4 na babae. At ang matindi, isang babaeng maganda yung paghuli. At tinulungan pa ng pulis na kolokoy, sabi doon sa, sino ba yun? Yung magkakapatid na yun. Sa bitag. Tinuro ay sa, kay Rapi Tulfo. Yung pang-4 na babae, dalaga. Kailan may 30 years old. Ang ganda, mahabang buhok, maganda. As in, maganda talaga. Tatangos ang ilong. Yan. Kasama yung kapatid yung pulis. Ginagatungan ng pulis. Ito namang isang lalaki. Inanakan, iniwanan ngayon. Kaya, hinablas siya ngayon.
Pati yung pulis, tanggal sa trabaho. O, dapat mo bang yung sundin? Ganun ba yung pag-ibig? Pakikipaglukuhan? Hello? Hindi yun totoo. Ang pag-ibig, iisa lang ang asawa. Katulad ni Kristo, iisa. Hello? Mangmang lang ang gumagawa ng ganyan. Or walang pananampalataya. Without faith. Ang walang pananampalataya, ang bunga nito ay makalaman, walang pakialam. Asal hayop, sabi nga. Makamundo. Lahat ng bagay na inakala niya tama, ginagawa na niya. See? Kawawa yung babae. Binuntis niya. Ipang-apat na pala yun. Ang matindi no, kapapanganak lang kaya 1 taon lang, isang bata. 1 taon na to, 1 buwan pa lang. May binuntis na naman. Yan ba ang bunga ng pag-ibig na dapat mong gawin? Yung bang bunga ng may pananampalataya? Walang pananampalataya yun. Dahil ang ibig sabihin ng pag-ibig, mayroon kang habag, may pangunawa ka. Hindi yung pananamantala sa buhay ng tao, ng kapwa mo. Kaya hindi yun sinasabi. Ang pag-ibig, regalo ng Diyos, dapat gamitin mo ito sa tama. Kaya nga sabi nga, kasi hindi mo pili ang puno ay magbubunga, ang bunga ng mangga ay magbubunga ng santol. Hindi mo pili yung gano'n, kailangan santol pa rin, ay mangga pa rin. Kaya mahalaga sa tao na kailangan mag-aral ng salita ng Diyos, tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Hindi pa naman huli. Hindi pa huli. Marami pa. Ngayon, natatakot ka, talikuran mo yung religion mo. Bahala ka. Hindi ka naman may ililigtas dyan kahit anong gawin mo. Hello? Lahat na nalalaman natin ngayon na pananampalataya na inakala nila maliligtas sila. Hello? Hindi! Buhay pa nga sila, naparusahan na. Napaparusahan na ng mga taong hindi na nananampalataya sa katotohanan na kahit sila'y buhay, nakaabang na ang parusa sa kanila. Okay, next. Sabi niya, kasama sa kalungan ng ubas, ang pag-ibig ng Kristiyano ay may Diyos para sa pangunahing layunin nito at ipinahayag. See? Sabi niya, kasama sa kahulugan ng ubas, ang pag-ibig ng Kristiyano ay may Diyos para sa pangunahing layunin nito. See? Diyos pa rin ang namumuna. Ano pa? At ipinahayag mo na ang sarili sa lahat ng taas ang pagsunod sa kanyang mga utos. Dahil makikita natin sa Juan 14:15, tapos 21, 23, 15 hanggang 10. Unang Juan 2:5, tapos 5:3, tapos Juan 2:6. Sabi dyan, ang pag-ibig sa sarili, yun ay nakakalugod sa sarili, ay hindi. Ang pag-ibig sa sarili, yun ay nakakalugod sa sarili. Yan, ay ang pagpapabaya sa pag-ibig sa Diyos. See? Ang umiibig daw sa sarili ay nakakalugod sa Kanya. Ang pag-ibig sa sarili ay kinalulugdan niya sa sarili niya. Sabi dyan, ang pagpapabaya sa pag-ibig yan sa Diyos. Kapag ang tao iniibig ang sarili, pagpapabaya yan sa pag-ibig sa Diyos. Nakukuha natin. Kaya sabi niya, ang pag-ibig sa sarili, iyon ay nakakalugod sa sarili niya. At ano ang mangyayari? Ay ang pagpapabaya sa pag-ibig sa Diyos. Kaya huwag mong ibigin ang iyong sarili. Yung bang ibig sabihin ng pag-ibig? Hello, kalukuhan yan. Kaya wala tayong pagmamalaki, kaya walang sino man na kukontra sa ating pag-aaral dahil nag-aaral tayo ng katotohanan. No? Kasi yung nakaraan, mayroon akong nabanggit about sa pag-iinom ng alak, lahat. Pero inilis niya yon. Hindi ko nabasa yon. Basta biglang lumabas sa aking iPad. Hindi alam, mali yan. Paano? Lasinggero siya. Yung nakita ko doon. Kilala ko yung taong salita sa akin. Kababaryo ko pa. No? Yun nakita ko sa kanya. Sinagot niya ako sa paghabang nag-message. Mali, hindi. Ana? Kasi paano? Lasinggero siya. Nakita ko, nung birthday niya ng huli, nakita ko, may emperador sa harapan niya eh.
akala nyo nakakalugod yun sa Kanya. Hello? Isa ka na sa pinakakawawa na kung iniibig mo ang sarili mo. Tandaan mo yan. Kung iniibig mo lamang ang iyong sarili, isa ka na sa pinakawawa sa buong mundo. Ang umiibig sa sarili, sabi niya, ay ang pagpapabaya sa pag-ibig sa Diyos. Yan, next. Yan. Sabi diyan. Sa Juan 14:15. Tingnan natin kanina. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. See? Yan ang sabi ng Panginoong Kristo. Kausap niya ang kanyang mga apostol. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Oh. Yan ang totoo. Yan ang ano doon. Yan ang pinaka natin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Oh. Utos ba ng Diyos na gumawa ka ng mahalay? Inutos ba ng Diyos na manginginom ka? Utos ba ng Diyos na mag-asawa ka ng marami? Hindi na yon, tapos na yon. Hindi na yon. Namatay na ang mga yon. Yung mga nag-asawa, pero hindi na talaga inano yun ng Diyos. Kasi isa ang Diyos na Panginoong Jesucristo, isa ang pag-ibig. Kaya sinabi niya, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Ano pa? Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. See? Hindi na patunayan na sa mga taong umiibig sa sarili. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Excuse me. Isipin mo yun? Iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Hallelujah! Woo! See, nakita natin to? Napakaganda. Walang ibang regalo na ibinigay ng dinigit dito. Ang sabihan, tumatanggap sa mga utos ko at tumatanggap sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Kaya huwag mo sabihin, iniibig mo ang Diyos, huwag mo sabihin mali ang itinuturo ko. No? Huwag kang magko-complain, magte-text, puntahan mo ako at pag-usapan natin. Huwag mo sabihin mali ang tinuturo ko rito. Kawawa ka. Yan. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Nakita nyo na? Ang Diyos Ama na ang iibig sa'yo. Di ka pa ba nagagalak nito? Ba, magalak ka na. Kung ang Diyos ang umiibig sa'yo. At ang Panginoong Jesucristo. Ano sa lugar ng Ama? Sa lugar ng Panginoong Jesucristo? Kaligtasan sa lugar na yun. Kapag hindi mo ito ginawa, wala. Sisigaw ka, uungol ka. Sa hapdi at kirot, sabi ni mapalad ngayon si April Boys, Rehino, no? Siya kumanta ng hapdi at kirot. Buti na lang, nanumbalik sa Diyos. Born again siya ngayon. Oh. Tinanggap niya si Jesucristo na sariling tagapagligtas. Yung kumanta ng hapdi at kirot. Alam mo ba na mangyayari yan sa katotohanan ng sinabi niya? Hapdi at kirot. Dulot sa aking damdamin. Hindi lang yun, talagang iuungol ka. Sa sakit. Nararanasin ang taong hindi umiibig sa Diyos. Ngunit ang sabi niya, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin na ang aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Nakita natin. Kaya huwag mo sabihin na mahal mo nga ang sarili mo. Hindi naman ang pagmamahal mo sarili mo, hindi nagmula sa Diyos. Hello? Hindi po totoo yun. Kung namulat kayo sa kasinungalingan, buksan nyo na ang inyong katotohanan sa inyong sarili. Magbago na kayo ng isip, may oras pa. No?
Kaya may panahon pa tayo. Okay, next. Sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Oh, nakita mo na? Intindi, no? Sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Sasabihin mo, sinasambuho mo si Kristo, hindi mo naman tinutupad ang kanyang salita. Ang kasinungalingan. Hello? Marami nagsasabi. Pinanampalataya niya si Kristo, pero ang sabi nito, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Oh, tinutupad mo ba? Hindi, bilyon-bilyon tao ang hindi tumutupad sa utos ng Panginoon si Kristo. Ano pa, iibigin siya ng aking Ama. See? Huwag natin lukuhan ang ating sarili. Ang makapanood nito, huwag natin lulukuhin ang ating sarili. Buksan ninyo. Ang isang tao binigyan ng kaisipan ng Diyos kahit kailangan gamitin ito sa tamang paraan. Hindi ito ginagamit sa masama. Ito'y ginagamit sa katotohanan at hindi kasinungalingan. Yung nga naririnig ko araw-araw, natatawa na lang ako, sabi ko, ay nako, sayang mo na yung pagigising mo ng madaling araw para nagdadakdak ka dyan. Wala rin kabuluhan yan. Walang kapangyarihan yan. Walang kinalaman kay Kristo Jesus yan, ang mga tinuturo dyan. Nasa madaling araw, araw-araw, halos. Sayang! Yun ay patay. Bakit? Patay. Patay ang Diyos nila eh. Kaya patay yun. Hindi totoo yun. Salot ang abot nila. Sayang lang. Okay, next. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa akin. Pag-ibig. You see? Kailangan tukbin mo pa rin yung talaga. Tulad ng ginagawa natin. Itinutupad natin ang utos ng Diyos. Sabi niya, mananatili kayo sa aking pag-ibig. See? Tayo iniibig ng tuloy-tuloy ng Diyos. Nananatili ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Dahil ginagawa natin ang gusto niya. Kaya napakapalad natin sa tutulan. Hello? Napakapalad natin. Dahil nabubuhay tayo sa salita ng Diyos at katotohanan at